Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:04. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Presko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga dugang maray na aga po, sendo ka po, ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, DOTR Secretary Disunda ibinugtag bilang bagong sekretaryo kan DPWH. Maabot sa 235 mga personalidad na dakop duman sa Metro Manila sa laog sa nanin 24 oras. Senador Tulpo na nga po danda sa subot in action kanda PNP as in NBI sa pagpapasara sa mga online gambling. Senador Soto nagsumiti nin ley para man-imyendahan ang Party List System Act. Pamayupa ka na mga barata sa lado nasyonal anti-graft panel binilog kan DPWH para imbestigaran ada flood control project. Naging ugali ni Congressman Richard Gomez maray na darahonda sa House Ethics Committee. Marikina Congressman kinumpirmar re-entry kan mga nakumplitong flood control project sa NCR. Sa 2026 national budget ipinagbulgar ni Congressman Ronaldo Puno. Sa satuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado national issue kana pag-iispiya sa Pilipinas pinagtawanin na punto kan National Security Council. Abogado kan mga biktima sa kaso ni ex-President Rodrigo Duterte nangapuda nin sarong flexible approach. Yan ang mga headlines kan mga barata, mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwata, maray na aga sa Indokabos. Ako po si Junel Cuba. Sa detalyes kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Ipinagabugtak bilang bagong sekretaryo kan Department of Public Works and Highways o DPWH si Department of Transportation DOTR Secretary Benz Disunda matapos na inian magabutas sa iyang posisyon si DPWH Secretary Manuel Bunuanda ang panibagong pagbugtak iyo ang Mayo Beto mas pangpakusugo na asin natawanin aksyon ang mga issue na nakapalibot ngunyan sa party mismo kan opisina kan departamento kan highways na kung sa ida maanumaliyang flood control project na sugo ni Deson na siguro na pundo ginagamit kana mga pagpapatindog sa mga lado kan infrastruktura na iyo
papakinabangan ka na publiko. Sisigurohon sa irarom kan liderato ni Dison na mas pang mapapagayon asin na mapasairarom sa sarong modernization ang transportation sector asin na susuportaran ang prioridad sa kaligtasan kan mga commuter asin man masiguro sa project kan delivery mantang anasambit ng pagbugtak at nagsasairarom sa matagas na paninindugan kada presenting administrasyon na maresolba asin na pabayad sa lay ang mga opisyal na nagibukan mga korupsyon asin dai nakapagdulnin na epektibong serbisyo sa partibismo kan publiko. Ang pagbabago na ini ang nangyari sa tao man kan investigasyon sa mga maanumaliyang mga flood control project sa manlain-lain na parte kan Pilipinas asin pinaglalauman na magiging epektibo ngunya na aldaw kan Lunes, Setyembre 1, 2025. Sa iba pa kitang detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pa sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, nagkaperaga mga lugar sa parte kan Pilipinas ang mayo ni na klase asin opisina ang gobyerno ngunya na aldaw ang klase sa gabus na mga libelo poon sa parte kan pribadong sektor asin pampublikong eskwelahan sinuspinde kan DILG asin manda kabali na dyan ang mga trabaho sa lado kan gobyerno ang mga lugar na mayo ni trabaho asin eskwela ngunyan iyo ang NCR, Cavite, Bulacan, Laguna, Quezon, Camarines Norte, Albay, Catanduanes, Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Occidental Mindoro, Antique, Negros Occidental, Pampanga, Rizal, asin ang probinsya nin Camarines Sur. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata pa sa lado nasyonal, nag-anunsyo ang kumpanyang Petrona na malangkaw sindakan presyo kan sindang liquefied petroleum gas LPG base sa abiso kan Petrona igwaninda 20 centavos na paglangkaw kan kada kilo kan LPG ini katumbasman kan 20 pesos sa kada 11 kilogram kada nasambit ng petrolyo nasambit ng paglangkaw kana presyo epektibo ngunyanda o kasubago nga alas 12:01 ninda matanga bulan ninda Setyembre 1 anda mga misis na mayo ninda LPG makakamati ninda kadagdagan na 2 pesos 20 centavos huli kan pagdagdag kana presyo kaini. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitangunyada sa lado nasyonal, nagpaluwas kana sa indang pagsuporta ang nagkapira mga senadora sa pagkakanumra kay Transportation Secretary Vince Dizon bilang bagong sekretaryo kan Department of Public Works and Highways o DPWH. Ini kasumpay ka na resign sa pwesto ni DPWH Secretary Manuel Bunuan ipinagpahig ni Senate President Francis Ches Escudero na preparadong suportahan ka na Senado si Dizon kung saan ipinagapangadji ninda ang trayumpo bilang bagong DPWH Secretary. Naglalaom ini na dagos ng matuldukan ni Dizon ang gabus na mga nangyayaring korupsyon sa parte kan sinambit ng ahensya kan gobyerno. Umauman ni Senador Jinggoy Estrada ang pagkakanomra ki Dizon sa partibismo kan DPWH. Sigun sa senador, naging magayon ang pinagpailing ni Dizon sa DOTR kaya naglalaom ini nin makakaputan kaninin maraya ang opisina kan DPWH. Daiman maiwasan kan senador na mamundo sa pagkakaigwa nin pag-resign ni Bunuan ninuli sa matibay ini na
sa hababang pwesto kan DPWH sa kudnang makaangat sa pwesto asin na digdi mahali naman ini sa pwesto kan dai nasisimbag ang mga questionabling mga proyekto pig-umaw ni Senador Erwin Tulfo. Ana pagkakanumra kidison inuli manda sa laoga subot nin anom na bulan nga sa DOTR dakol ini nga natawan ni magkakadigong aksyon kina kay puan na magtukaw si Dison sa DPWH ninuli ta dakol na mga reklamo mapadapit man sa flood control project ang kinakaipuan kan sekretaryo na agresibo arog ni Dison asin naglalaom ang senador nasa liderato ni Dison na makakaputan ang mga irregularidad matatapos sa parte kan sarabuatan kan mga kontratista asin nagkapir ang mga opisyal kan DPWH sa iba pang mga public official. Sa iba pang detalyes kan mga barata pakitangunyada sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, ada DTI nagtauni na deadline sa parte mismo kan mga nagpapabakal para man sa e-commerce Transmart na sagkod sa namada sa bulan kan Disyembre. Tinawan doon kan Department of Trade and Industry o DTI ang mga online seller na napalugit sagkod sa katapusan kan September 2025 tanganing mairehistro asin mabusisi an sa idang mga produkto para man sa e-commerce sa Philippine Trustmark sarong sertifikasyon na nagsisiguro na ligtas asin di kalidad ang mga produktong ipinagpapabakal sa online. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyada sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado nasyonal, nangapudan ngunyada si Senador Erwin Tulfo mapadapit mada sa parte mismo kana in action na subuot kanda PNP asin NBI sa pagpapasarakan mga online na mga sabong pukawan ni Senador Erwin Tulfo ang atensyon kan Philippine National Police o PNP maging kan National Bureau of Investigation NBI ninuli kanda subuot da ipagiru asin da pag-aksyon kani sa paghagad kanda tabang kan Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa pagpapasarakan mga operasyon kan mga online sabong sa Pilipinas. Sa pahayag ipinagpahayag ni Senador Tulfo nasa kadakol na mga may dalang may mga darang panabong na manok maging mga live stream digdi nagkurya ta sa parte mismo kan social media platform aning posibleng daiman lang subuot asin mayong aram an pulisya kung saida isa sa gibo an mga operasyon tanganing mapugulan an pag-operar kan mga isabong kasudod kani nagapahayag pamanin tip si Tulfo kung saida itinutukdo kani an sarong operator an pagpapadalagan kan isabong sa tauman kan Luzon o sa Central Luzon mantang saruman anda nag-uopera sa parte mismo kan Calabarzon alagad may sadiri ning kaparihong operasyon ang gikan pa sa parte mismo kan Cordillera Administrative Region o CAR. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pa sa lado nasyonal sa BBS FM Naga. Sa iba pang detalyes kana mga barata sa lado nasyonal, nagsumitinin sa rong pro-supwestong lay si Senador Minority Leader Senator Vicente Tito Soto III nasa iyang obeto nga imyendaan an party list act asin ibalik subot an original na intent kaniya na maging representante kan mga marginalized
asin and dera represented na sektor kanda komunidad sa House of Representative. Sa sarong payag ipinagpahig ni Soto na ana interpretasyon kan lay sa mga party list sa ngunyanda nagpaiwas kan kwalifikasyon kaniya na lihis sa tunay na objeto kani na iyo and ipinagsusugo sa 1987 Constitution. So buot inabuso asin ginamit bilang gateway kan mga partido sa presente tanganing idagos ang mga advokasya dadaiman na subuot para manda sa pinakaray na interes kanda gobyerno sa isinumiting prosupestong ley ni Soto o Beto kaniya na digdi matratar ana mga kadagdagan na mga leyes sa ordinansa para manda sa pagkansila kan pagpaparehistro kan mga party list group kabali ana dai pagtrayumpo kan representantiya sa marginalized asin na underrepresented sektor ana mga pagkakataon kung saan ang mga miyembro o nominado anday nababali sa mga sektor na ini direkta o daiman direkta nga pagpartisipar sa mga aksyon na nakakabali sa pagpapakusog kan mga interes kan gobyerno papapundo sa pagiging marginalized na sektor asin material misrepresentation kan mga nasambit ng nominado. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal, sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, binilog kan Department of Public Works and Highways o DPWH ana sarong Anti-Graft and Corruption Practices Committee para man sa investigasyon kan mga maanumaliyang mga flood control projects sa manlaylay na parte kada nasyon sa ipinagpaluwas kan Department Order number 166 series of 2025 na iyong pinagpirmahan ni DPWH Secretary Manuel Bunuanda pinagpaliwanag na objeto kada sambit ng komitiba na magsagibunin hararom na investigasyon sa mga flood control projects asin man posibleng korupsyon na ginibo kanagkaparang mga opisyal asin emplado kanasambit ng ahensya kan gobyerno nakapalaman manda sa nasambit ng dokumento na magabilog manda anda opisina nin sarong technical working group kung saan ibubugtak ang sekretariat na mataunin na assistance na kinakaipuan sa nasambit ng investigasyon. Aper kaya tinatawan ka na komite nin autorisasyon ang mga miyembro kani na magbisita asin inspeksyonon ang mga flood control project sites para mada sa makakalap na mga bastante nga mga ebidensya o datos asin impormasyon gikan sa parte mismo kan opisina asin departamento na may mahiwas na nasambit ng proyektong ini sinugo kan DO na magbilog kan sa indang sariring international rules and procedures ana nasambit ng panels na iyo ang dapat kapariyo kan 2025 rules on administrative cases and the civil service 2025 RACCS asin iba pang mga kapariyo na CEC rules and regulation. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pa sa lado nasyonal sa BBE sa FM Naga nagtutubod si House Deputy Speaker asin Antipolo 1st District Representative Ronald Puno na masa maraya na sakata sa House Committee on Ethics and Privileges ang isyong naging ugali ni Leyte 4th District Representative Congressman Richard Gomez na nag-aakusa sa media spin laban man sa mga nasambit ng personalidad o media personnel na sinasabing nagkukualang sana ni
sa iyang lado kun digdi naggugo na anda flood control project sa parte kan Matag of duman sa parte kan na Liti. Enot na nga nagpost si Gomez sa iyang social media feeds nin man laylay na mga screenshot kana mga minsay kana mga taga-media na nagahagad nin kasimbagan na nalantad pa ang mga numero kan mga ini asin may caption na nagastos pa more na nagpapaywatig subuot na bayaran na ana nasambit ng mga miyembros kan media. Sigun kipuno dai pwedeng anaro kaning asta kana sarong kongresista arog ki Gomez asin imbis dapat subuot nagpaliwanag na lang si Gomez dagdag panipuno kaya sinda naging congressman ninuli ta sa ilingkan publiko tatao sindang magpaliwanag. Tinawan doon ni Puno na bakong magayon na dadaraon sa pag-iinsulto na sambit ng issue sa sarong statement kinundina kan National Union of Journalists of the Philippines NUJP ang ginibo ni Gomez. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, binulgar na ni House Deputy Speaker asin Antipulo Congressman 1st District Ronald Puno na may nailing siyang mga issues o anomalya sa 2026 national budget orog na sa lado kan mga flood control sa project. Ipinagpahig ni Puno na ana sa indang mga priority flood control projects and biglang nawara sa indang paghiling ana kopya kan 2026 National Expenditure Program o NEF. Ipinagpahig ni Puno na pinagpupunan pa lang na tarataron ang 2026 budget alagad kadakol ng nahihiling ninda nakakadudang mga bagay sabi pa man ka nasambit ng kongresista. Paliwanag ni Puno ang mga congressional district egwanin na nakatagamang pundo para man sa mga lokal na mga proyekto asida para sa 2026 asin nasa 150 million pesos ang kantidad kani basado sa kongresista ang mga DPWH district engineer ang regional officer ang nagsusumiti subot kan listan kan proyekto para man sa mga congressional district. Pinagpahig ni Puno na nakakuha subot kan kopya kan isunumiting listan kan district asin regional office kan DPWH alagad kan sa iyang hilingon na subuot ana NIP na pinagtaratar kan Department of Budget and Management DBM mayo subuot ang mga proyektong ini asin na ini ang naribayan. Sinabi ni Puno na maging si House Majority Leader asin Ilocos Norte Representative Sandro Marcos and aking matua ni President Bongbong Marcos ang nakamatiman kan araw kaning bagay inapud na napaka walang hiya ni Puno and naggibo kan mga maging anda distrito ni President Ferdinand Marcos Jr. and ginibuan man kan araw kini. Ipinagpahig pa man ni Puno na anda malala padigdi nangyari kay Marikina City Representative Marcelo Chudoro ninuli kan mga proyekto sa sayang distrito na tapos ng gibon alagad liwat na natawanin pundo tapos na ang proyekto. Sinabi ni Puno na ana nakakamundo digdi kapag ang sarong congressman nagsumitikan na irata para maitama ang mga proyekto sinda ada sasautad na may ginibong kalukuhan. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado nasyonal Siguro kan Palasyo kan Malacañang na aktibo ngunyan ang National Security Council NEC sa paglapag sa mga banta na yaon sa likod kan pag-iispiya sa nasyon kan Pilipinas. Basado kay Palace Press Officer
Yusek Clara Castro na maski nga ni daina idinitalye kan National Security Council ang mga lakdang na ini ninuli man ka na security reason makakalaom subuot ang mga Pilipino na aktibo ang ginigibong monitoring kan gobyerno sa anuman na banta asin pagtaunin atensyon sa mga ini. Pirit na ipinagpahig ni Castro na seryoso subuot asin kinokonsidera kan gobyerno ang anuman na mga impormasyon yan kasuway mad asin kasabay kana pag-iispiya o paniniktik sa Pilipinas kan ibang nasyon arog kan nasyon kan China. Siniguro subuot kan NSC na tulos na aksyonan ang anuman na verifikasyon mapadapit man sa Intel report. Alimbawa digdi ang pagpapadakop sa nagkaperang mga foreign national day pa sa namanaloy pag-siguro kan na gobyerno na maigpit ang ginigibong relasyon asin kontak kan law enforcement asin intel units kan gobyerno laban man sa anuman na banta asin pag-iispiya sa laog kan nasyon. Pinahiwas man kan NSC ang sa indang intelligence monitoring manungod man sa parte kan pag-iispiya sa laog kan nasyon Pilipinas. Sa iba pang detalyes kan mga nagbabaga pang barata sa BBS-FM, pinag-ingkaminar ni Paulina Masida, Principal Counsel para banda sa mga biktima sa International Criminal Court ICC ang pre-trial chamber saro na gibo na mas flexible ang pag-review sa mga aplikasyon kan biktima sa kaso laban kay dating President Rodrigo Duterte. Sa sarong party gikan sa anum na pahinang dokumento ni Masida na kung sa ida ipinagsumiti ka na Agosto 29 ngunya na taon ipinaliwanag kani na ang flexibility ang dapat na pinagurumdum ang mga interest kan mga biktima na nagpapailing kan tunay na katangian kan hewas kan sa indang mga victimization asin na pakusugon ang paglalatag kan victim-centered approach kung sa ida nakabasi ang mandato ka na ICC. Kasunod kani sa sarong confidential submission ang nag-sang-ayon man si Masida sa mga rekomendasyon na kana registry sa duwa nga panginot na punto kung paano mapapatunayan kan mga biktima ang sa indang pagkakabistuhan asin nga kung paano ninda mapapatunayan ang mga relasyon kan mga pamilyang nagpapasairarom sa victim application. Sa tao kani sigun pa man sa nasambit ng opisyal egwanin na bastante na pag-uurulay sa pagultanan kan biktima asin mga sinasabing krimen para man isagibo ang pagdangog kan mga kaso sa maabot na mga aldaw ngunya na bulan kan September mantang ang magiging confirmation of charges sa proceeding human ada sinasabing digdi igwanin Huberto na itukdo kon igwa ninda bastanting basihanda ang kaso tanganing ipagpadagos ang nasambit ng pag-iimbestigar o pagbibista. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pa kita sa lado nasyonal hali ngunyan kan palasyo kan mga Malacanang ada peligro asin man kandalan kan publiko kasumpay man kana pabaritang sarong Chinese national anda nagpanggap bilang Pilipino asin naging parte kan Philippine Coast Guard Auxiliary PCGA. Sa press briefing sa parte mismo kan Malacanang ipinagpahayag ni Communication Yusek Clara Castro na inot naman na pinagtanggal sa serbisyo anasambit ng individual asin na nagpapadagos ngunyan ang investigasyon digdi. Sabi pa man kaniya dahil dapat
andala o matakot ang publiko ninulita civil organization ang PCGA asin na digdi gustong sabihin si isay man ang maging kabali digdi maski pa dayuan asin na pagtabang asin pagdul nin relief lang subuot ang mga kinakaipuan na nagagampanan sa nasambit ng mandato. Maayo subuot nin pagkasabot ang PCGA members sa lado kan PCGA operation. Dai subuot digdi sinda nagsumpa sa o nagsasampa sa barko asin mayo nin aram sa anuman na operasyon kan Coast Guard. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata pa kita sa lado lokal o lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, anper ang mga banat ni nabutas Representative Toby Chanco kay House Appropriation Committee Chairman Nueva Ecija Representative Micaela Swansing. Ini ang pananaw ni Manila Representative Benvenido Abante. Sinisingle out kaya ni Chanco si Swansing sa issue mapadapit man sa House Small Committee. Sinabi ni Abante na haloy nang nasa Congress si Chanco mayo ngunyad ini nagtataram na dapat kadto pa kung gusto kaning magkaigwanin reforma. Ipinuntuman ni Abante na dai dapat isingle out ni Chanco si Swansing orog na nahaloy na nga nag-i-exist ang sinasabing small committee. Tinawan doon ni Abante na hirak man si Congresswoman Swansing ninulit siya hoben na lehislador asin na digdi bako naman siya ang chairman kan committee na pinagbilog mapadapit man sa small committee na inot na pinaghirit ni Chanco ang issue mapadapit man sa transparency asin na nga pudan na iluwas ang mga record kan small committee na sa iyang ipinaglaladawan na nagkaigwa kan pinagapod na magic sa alokasyon kan pundo. Nag-alma si Abante sa mga banat ni Chanco asin sinabing misplace ini ninulita ada pagtratar kan small committees ada bako ng bago lalong-lalo na si Chanco haloy na subuot na sarong representante o congressman kung talagang kontra siya kay tupaman dapat nag-almana anasambit ng opisyal. Nag-ugat ang issue sa mga reribayan kana amay na pagtratar kan 2026 budget kung sa ina na i-report na pinagpirit ni Chanco si Swansing na sa record kan small committee ninuli kan na kawaraan in opisyal na documentation bilang patunay na ang komitiba nagigibonin mayong tamang pananagutan. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata pagitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, si Congressman Abante siguro na mayo ni na Ghost Project asin na substandard na flood control project sa saindang lugar. Ini ang pinagabutasan na pahayag ka na sambit ng Congressman matapos man na magkaigwan ni na pagpuon ka na investigasyon siniguro kani na sa Manila 6th District Representative Benvenido Abante sa publiko na sa mga residentes kan Manila mayo kan pinagapod na Goose Project asin Standard Flood Control Project sa iya mismong distrito. Sa sarong pakikipag-ulay tinawan doon na kanasambit ng congressman na mayo ni na may hiling na anuman na anomalya o irregularidad ana sa iyang mga konstituente sa kada proyekto sa irarom kan sa iyang pag-serbi. Tinawan doon kan veterano nga congressman na igwa siya ni na pinagmamantiner na sistema sa oversight ng aning masiguro ang kalidad kan kada proyekto asin pagkukumpleto kaniya. Ipinunto ni Abante na kapag daipasabota na kompleto ang
o proyekto Mayo nin inaugurasyon na mangyayari ninulit na isubot ini tinutugutan siniguro kaniya na sa iraram kan sa iyang liderato bilang kongresista mayo min mga na hiling na mga substandard na mga proyekto basado sa congressman na ana kongresista party subuot kan mga infrastructure priorities kan sa indang distrito ipinagpahig ni Abanti na sa iyang ni-review ang listahan kan mga questionable mga kontratista na ipinagpahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. asin day kabali digdi ang mga kontratista na naggibo sa saindang mga infrastructure project. Detalyes kan mga barata sa lado lokal sa Kinabaning Karawat asin Manda International at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Mga tugang ngunyan sa detalyes kita kanda sa tuyang mga barata sa lado lokal. Sa detalyes kita kanda sa tuyang mga barata sa lado lokal. Nagbisita ang mga opisyal kan Technical Education and Skills Development Authority TISDA Regional Office No. 5 sa House of Representative o sa opisina kada kongresista na si Congressman Migs Villafuerte tangani manda asin Luigi Villafuerte tangani mana trataron ana mga inisyatiba kasumpay kan Technical Vocational Education Training programa sa party mismo kan Bicol Region o bato ka na sambit ng courtesy visit na ini maging dalan para man sa dialogo sa pagultanan kan TISDA Region 5 Direktor asin representantes kan Kongreso arog ninda Congressman Luigi Villafuerte asin Congressman Migs Villafuerte manugod man sa suportang pang-legislatura na kinakaipuan na para man mas epektibo ang pagpapasunod kan mga programa asin serbisyo kada sambit ng ahensya kan gobyerno. Siniguro ngunyan kan TISDA na ada padagos na pakikipagtabangada sa mga legislador o congressman importante tanganing masiguro ang pagpapadagos kan mga programa na makakatabang sa pagtao need maray na training asin pagdulnin mas dakol na mga oportunidad sa mga Bicolano. Sinda Congressman Migs Villafuerte kan 5th District kan probinsya kan Camarines Sur asin manda si Congressman Luigi Villafuerte kan 2nd District kan Camarines Sur probado na nagkakaigwanin mga programa sa party mismo kan mga jóvenes para mada isulong ang pagtatarabangan kan na TISDA urog na sa party mismo kan sa indang mga skills nagtatabang mada ang duwang congressman na sinda Congressman Migs Villafuerte, Congressman Luigi Villafuerte asin si Governor Elre Villafuerte tanganing matauanin oportunidad ada mga taga-probinsya kan Camarines Sur mga jóvenes na naggraduar sa TISDA na makakuanin oportunidad o trabaho digdi sa lokal asin sa ibang nasyon. Sa iba pang detalyes kanda sa tuyang mga barata sa lado lokal, dagdag na classroom sa mga eskwelahan sa Naga, hagad ni City Councilor Nathan Serio. Boyet Paderes sa detalye. Tatawan ng atensyon sa nagaan pagdagdag ng mga classrooms doon sa sarang official kansulan para maiangat pa ang kalidad kan edukasyon. Iniyan ipinahayag ni Konsehal David Casper Nathan Serio, Chairman kan Education Committee sa Konseho. Katapod kan nahiling ang mga problema na kaipuan mas matutukan para sa kapakanan ng mga estudyante. Sinabi kayo na nasa direksyon sila ngunyan para mas mapalangkaw ang learning outcomes sa sila. Katuwang ang existing programs kan Department of Education. Sigun sa Konsehal, masusolusyonan ang araw kayong problema sa eskwelahan ang kakulangan kan mga classrooms. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, maabot sa 11,000 na mga miyembros kan Philippine National Police o PNP personnel ada sinasabi
sa Bicol, nagpasairarom kan pinagapod na biometric registration program and 11,000 na mga tauhan kan Philippine National Police sa interong Bicol Region nagpasairarom na kan mandatory biometric registration program gamit ang pinagsasabing automated fingerprint identification system o AFIS sa paagi ka na mga makabagong sistema ngini magdudol kan pinagapod na sentralisadong digital fingerprint database na ubetong pakusugon ang kakayahan sa pagpapasunod kanlay sigurado na tama ang pagkakabistuhan kan kada personnel iwasan ang identity fraud pakusugon an internal accountability an office sarong high-tech na sistema na nagtataon ni dalan nagbubusisi asin na iniya nagkukumpara kan fingerprint data na magiging dakulang tabang sa pagresolba kan mga kaso sa pagultanan kan mas marikas na matching kan fingerprint evidence gikan sa crime scene saro ini nga lakdang pasiring sa masa transparency, efficiency asin manda responsible na serbisyo gikan manda sa parte mismo kan organisasyon kan Philippine National Police partikular na sa Bicol Region. Iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Third and final security cluster meeting ginibo katakod man kan preparasyon sa Piña Francia Festival 2025. Daryl Banya sa detalye. Ginibukan Biyernes ang third and final security cluster meeting katakod kan nagdanahadang na selebrasyon kan Piña Francia Festival di Gisanaga tig panginutan ng aktibidad Naga City Police Office bilang iyoan lead agency kan sinabitang cluster asin Sinaga City PNP OIC Police Colonel Gilbert Farinas na nag-BOyo na mayo sa ginibong meeting kay bahala nagkaperang mga opisyal gikan sa Naga City PNP, mga law enforcement agencies asin man mga stakeholders sa sinabitang meeting na ilatag digdi ang mga security preparations, updates asin operational plans kan manailain na task unit, mga law enforcement agencies asin mga stakeholders sa harig maasigurar ang tuntol matuninong asin salbadong selebrasyon kan kapiestahan sa Syudad de Naga sa aktibong pagkakarabangan kan Puwersa Armada kan Pilipinas, Civil Aviation Authority of the Philippines at siniba pang mga partner agencies liwat na pinapusog sa Naga City PNP ang sa indang commitment sa pag-mantinir kang katulinungan o kan pasiod din protehiran ang buhay asin propiedad asin ang pagtaunin maximum security coverage sa mga deboto asin pilgrims na mapasiring sa syudad para sa selebrasyon kan Peña Francia Festival. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, Sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga paret sa lado lokal, ang DSWD sa Kabikulan nakipagtabangan sa party kan LGU, Local Government Unit duman sa party mismo kan Banwan kan Dilgaliego, Camarines Sur. Iyan tanganing tabangan ang issue manugudman sa OSY o ang pinagapod na child labor. Pinagapatibay ngunya ada kan Department of Social Welfare and Development DSWD PELDA Office No. 5 Bicol Region ang pakikipagtabangan sa lokal na gobyerno kan Banwaan kan Dilgaliego, Camarines Sur matapos na itao ang mga datos gikan man sa listahan kan pinagsasabing 3L3 na may hubeto asin may nakapalaman kan impormasyon manugudman sa out of school youth OSY asin man child with reported occupation. Obeto kanda nasambit ng laknang na ini iyon na mag-serving dalan sa pagbilog kan mga programa asin intervention para matawanin atensyon ang mga
sinasabing problema kan mga hobenes sa nasambit ng banwaan personal na pinagresibi ni Municipal Social Welfare and Development Officer MSWDO ana si Manggubat an L3 data gikan sa National Household Targeting Section and its TS kan DSWD sa Kabikulan. Huberto kaniya sigun kimang gubat anda datos importante dadigdi sang ngunya tangani mada na maaraman an mga tunay na kamugtakan kan mga hobenes sa parte mismo kada banwan kan Del Gallego Camarines Sur asin masiguro na ang mga programang ipapasunod magiging epektibo subuot haloy na nindang hinagad anasambit ng impormasyon tanganing mas na maging maray asin na makapagplano kana mga patakaran asin man na mga interbensyon na urog na sa parte kan nagdadakula asin nagkukusog na bilang kan mga hobenes bako na nagkaklase sa kaso kan pinagaapod na child labor. Tinawan doon ka na sambit ng opisyal na ang tamang datos an labi tanganing masiguro na ang mga programa ang makakaabot sa mga tunay na nangangaipo mantang bunga naman sa direktiba ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na mayatod ang serbisyo sa pinaka nangangaipo. Siniguro kan DSWD Regional Director Norman Islao Rio kanda Bicol na padago sindang makikipag kontak sa mga lokal na gobyerno asin iba pang mga ahensya sa interesadong makagamit kan L3 database sa paagi kan na data sharing agreement DSA kan LGU asin man kan DSWD. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado lokal maski nga ni abalado man sa parte mismo kanda kongreso ada kongresista kada segundo distrito kana probinsya kana Camarines Sur asin na ikaapat na o ikalimang distrito kana probinsya kan Camarines Sur nasinda Congressman Migs Villafuerte asin ba na Congressman Luigi Villafuerte padagos pa man giraray ada mga pagatud kan mga programa sa parte mismo kan kanya-kanya nga mga distrito digdi sa Camarines Sur sa ikaduang distrito kana probinsya kan Camarines Sur nagkapira gikan sa matrayumpong local overseas jobs fair ana pinagadara kana nasambit na nga congressman kanda second district kanda probinsya kan Camarines Sur saro na dyan iyo ang jobs fair sa local asin overseas dyan sa parte kanda banwaan kan Pasakaw Camarines Sur kan nakalis na simana asin man kabali na dyan iyo ang pinagaapod na Kapuarte Health on the go medical mission na isinagibo sa nagkapirang mga munisipyo asin barangay kada ikaduang distrito kada probinsya kada Camarines Sur kasumpay kan bagay na ni si Congressman Luigi Villafuerte kada probinsya kan Camarines Sur nagpahayag na lauman kan mga constituentes kan second district kan Camarines Sur na mas dakul pa na mga proyekto asin mga programa ada dadarahon kanda kongresista sa manlain-lain na mga banwaan na sakop kan second district kanda probinsya kan Camarines Sur sigun pa yan kay Congressman Luigi Villafuerte. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pagitangunyada sa lado lokal libreng medikal na serbisyo pinagatod sa barangay kanda Manapao dai pinalampas kan mga residentes kan barangay kan Manapao asin mga pagtaraid na barangay ang libreng medical mission gikan sa parte mismo kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur na pinagatud ni Gobernador Elry Villafuerte kan probinsya kan Camarines Sur
katakod ka na sambit ng libreng serbisyo medikal, nagkaigwa kan pinagapod na libreng check-up, bulong, bitamina, asin maintenance medicine para man sa mga senior citizen na kulang tabang idi sa mga pamilya na kulang sa pambakal nin bulong, maugmaman ang mga magurang ta digdi nakapagpakonsulta sinda kan sa indang mga kamatian kabali na ang pagpakonsulta kan mga hilang kan sindang mga aki. Parte ni kan Healthcare on the Go program sa liderato ni Governor Elry Villafuerte. Iyan na tanganing padagos-dagos na mayatud ang serbisyong medikal sa intirong probinsya kan Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kana mga barata sa lado lokal. Mantang digdi nagapapadagos-dagos sa girigibong pagkakaigwa ni na investigasyon kanda mga miyembros kanda Philippine National Police sa mga kaso na kinakatubang kanagkaparang mga persona sa laog mismo kanda Rion Bicol. Sarong 72 anyos na lalaki gadaan sa pananaga kana talikod na aldaw kan sa diri kaning tugang duman sa parte mismo kan Basud, Camarines Norte. Sarong 72 anyos na mga parauma ang nagadan matapos siya na pagparatagaon kan sa diri niyang tugang alas 8:20 ni na pagkaaga kan sudma duman sa barangay kan poblasyon sa Basud sa Camarines Norte. Pinagbisto ang biktima na si Robin Gutierrez, mantang ang suspect ana sa iya mismong matuang tugang na si Moises Gutierrez Sr., 75 anyos. Sa pahayag kan na pulisya sa mga saksi, nahiling kani na nakadapa na ang biktima mantang pauro o trupang pinagtataga kan na suspect na tugang kani sa manlain-lain na parte kan sa iyang lawas gamit ang sarong 22 pulgadas na sundang. Dinarapa ang biktima kan mga nagresponding mga personay kan MDRRMO duman sa Camarines Norte Provincial Hospital. Alagad ini pinagdeklara nga dead on arrival kan attending physician. Tulos man na nadakop kan Basud MPs ang suspect asin sinasabing an matinding kulog nin buot nagtulak sa saiya tanganing magibo ang pananaga sa saiyang sadiring tugang sagkod ng ini mautsanin inangos o magadan. Sa tuyang barata ngunyad, bareta kita ngunyad sa luwas kana nasyon. Sa tuyang barata ngunyad sa luwas kana nasyon, ana China asin mana ana nasyon kana India nagkasundo ana duwang lado na digdiya magtarabangada sa parte mismo kada pagiging magkaalyado kani. Ipinagapayag sa impormasyon na padagos na nagkaigwani na sumpaan ang duwang nasyon, ang nasyon ka na India asin mana ang nasyon ka na China na padagos sindang magsusuporta sa kada saro, lalong-lalo na sa mga pwedeng magbuli o makalaban ka na kada saro. And pagkakaigwa ni na agreement ka na duwang leader ka na nasyon ka na China asin man nasyon ka na India pinagagibo mismo sa sina pinagpirmahan ka na duwang nasyon ka na India asin man ka na China. Sa tuya pang barata ngunyad sa kinabana nin Karawat, inanunsyo kan dating NBA player na si Jeremy Lin kan NBA na dagos na siya nga maritiro sa nasambit na nga kawat. Ini matapos man kana halawig na panahon na pagkawat kani sa NBA. Ipinagapayag ka na parakawat na si Jeremy Lin
nadagos na niya nga ibababa asin o baon ana sa iyang uniforme. Napapanaw na subuot tangani man na magpaingalo siya ninulita haros mayo naman nin papatunayan siya sa partibismo kan kawat sa lado kan NBA ninulita ini sa iya naman na naipailing asin dakula ana sa iyang kontribusyon manungod sa nasambit ng bagay. Ipinagapayag ka nasambit ng opisyal na nasambit ng player na ang pagretiro niya sa kawat na basketball sa NBA mapuon na ngunya na taon. Yan mga tugangan katiripunan kan mga bareta sa pangarangkan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta yaon dyan sa Engineering Department kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis. Ako po si Jonel Cuba. Mabalos kan sa ino pong pagantabay mapasatuya pulugod an biyaya patin bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta Sigurado. Alas 7:04. BBS Basta Bareta Sigurado. Mga tugang sa satuyang mga headlines kan mga bareta. Suspect sa pambabadil duman sa party kan usip pangadibad sa Camarines Norte nadakop dyan sa party mismo kan Banwaan kan Lupi Camarines Sur. Sa satuya pang pamayukan mga bareta sa lado lokal. Sa satuyang pamayukan mga bareta sa lado lokal. Duwang aldaw na pagkakaigwa ka na pinag-aapod na linig sa parte mismo ka na mga lugar digdi sa laog ka na nagaginibo aral daw ni na Sabado. Sa satuya pang pamayukan na barata sa lado lokal, verification asin na pag-dokumento ka na mga flood control project pig sugo na. Iba pang pamayukan na mga barata sa lado lokal, formal and sa iba pang detalyes ka na mga barata sa lado lokal, dakol ana naugma sa ginibo ka na market enterprise na maibalyo ana mga paratinda sa sidewalk sa saro sa nga lugar dyan sa sentro ka na syudad ka na Naga. Yan ang mga headlines kan mga bareta, ana mga detalyes at yan pagkatapos nin pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwata, maray na aga. Ako po si Jonel Cuba. Sa detalyes kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, arestado ang sarong babaeng nagtitindanin na adobong ido
matapos man na ikasaan na Provincial Intelligence Unit CSPPO katabang Anbao Municipal Police Station sa satrong matrayumpong operasyon sa Karenderiya duman sa Zona 6 Barangay San Nicolas, Bao, Camarines Sur bandang alas 3:50 nin pagkahapon ka na nakalis na aldaw. Napagarmada sa impormasyon na pinagbisto ang suspect na si alias Nance, 52 anyos, may agum residentes kana nasambit ng lugar. Basado sa impormasyon na pinagpaluwaskan Camarines Sur Police Provincial Office na aktuhan asin na positibong napabakalan kana suspect ning kantidad 50 pesos ana saro na mga miyembros kan Philippine National Police kan ipinagpapabakal kaning lutong panira na nagaresulta sa iyang tulos na pagkakaaresto asin na nakumpiskara sa nasambit ng misis ana panindang sarong kaldirong adobong karning ayam. Kasumpay kaniya isinagibo kan operatiba ana inventory kana mga nakumpiskar na mga ebidensya sa mismong karinderiya sa presensya kana suspect maging sarong barangay Kagawad kana sinambit na nga lugar. Kakasuhan ana nasambit na nga suspect na yaon ngunyan sa kustodiya kan Bao Municipal Police Station sa pagbalga sa Republic Act 9482 o ang pinagapod na Anti-Rabies Act of 2007. Sa iba pa niya itong detalye skanda sa tuya pa nga mga barata panganyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalye skanda mga barata ngunyada sa lado lokal. Para gusto ngunyada ada ginigibong pag-iimbestigar kanda mga miyembros kanda Philippine National Police duban sa partibismo kanda banwaan kanda Lupik, Camarines Sur matapos na madakop kana mga iniya ana sarong pinagatutubudan na lalaki na iyo ana responsable sa parte kana Pamba Babadil Gadanda sa sarong biktima dyan mismo sa banwaan kana Lupik, Camarines Sur. Sinasabing ana sinambit ng lalaki ana subuot may kaso ni na pambabadil sa partibismo kanda banwaan kan usip panganibanda na aresto ini kana kapulisan ana suspek na nangyaring insidente nin pababadil sa barangay kana Luklukan Hosea Panganiban Camarines Norte matapos isagibo ana sarong matrayumpong hot pursuit operation alauna 20 nin pagkahapon kana sudma sa Purok 6 Barangay Suok sa Banwaan kan Lupik, Camarines Sur. Ang naarestong suspect pinagbistong si alias Tuto, residentes kan Barangay Gumao sa Paracali, Camarines Norte sa paagi ni Police Major Norwin Abilida. Ang pamayukan Jose Panganiban Municipal Police Station kaibahan ang mga tauhan kan Camarines Norte Police Provincial Intelligence Unit na pinapamayuan ni Police Lieutenant Colonel Paul Kabug. Matrayumpong nadakop ang suspect na si alias Tuto sa isinagibong operasyon kan Barangay Suok o sa Barangay Suok sa Banwaan kan Lupik, Camarines Sur. Positibong itinukdo kan mga testigo si alias Jim ang suspect bilang saro sa mga sangkot sa pambabadil sa Purok 2 Barangay kan Luklukan Sur Usip Panganiban Camarines Norte. Isinagibo kan Usip Panganiban Municipal Police Station ang formal na pagdakup asin ipinaaram sa suspek ang sa iyang karapatan bunga naman sa lado kan konstitusyon gamit anda sa diring lingwaing Bicolnon. Sa presente, nasa kustodiya ng unyan kan Usip Panganiban Municipal Police Station ang nadakop na suspect para sa tamang disposisyon sa man pagsampa nin magkakadigong kaso laban sa iya. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado lokal. Chain of Command kana Naga City Police Office
susunod maski si Isay ana magtukaw na PNP chief. Buyet Paderes sa detalye. Perming tigsusunod ang change of command sa Naga City Police Office masigsepaan magtukaw na PNP chief. Iniansigon sa Department of Interior and Local Government Officer DILG kan Naga kasunod kan transisyon sa organisasyon. Sigun kay DILG Officer Elmer Villanueva, bilib siya sa liderato ni OIC Director Police Colonel Gilbert Fariñas. Matatandaan ka nag Agosto 26, nagtukaw si Lieutenant General Jose Melencio Nartatis bilang Kribay ni General Nicolas Torre bilang PNP chief. Para sa BBS News, Boy Padari. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, sa panahon ngunyan kan social media, sobrang rikas magkuriyat ang mga impormasyon na totoo man o bako. Kaya ingat digdi permi kan mga pak-check. Siyan na pinagabutasan na payag ni Congressman na Huri Bata kan Premier Distrito kan probinsya kan Camarines Sur, lalong-lalo na sa mga project sa irarong kan modification asin na no fund release. Anda payag ni Congressman Huri Bata sa iyang pinagbutasan matapos kana nagcover ang mga fake news na nagluluwas sa partibismo kana social media, partikular na ana mga proyekto sa laog kan Premier Distrito kana probinsya nin Camarines Sur. Uya ana parte kan mga pahayag na yan ni Congressman Huri Bata. Sa panahon ngayon po, sa social media, madali po ma-spread. Mabilis po, ma-spread yung information kahit tama or mali. Kaya bago tayo mag-share or post sa social media, sana po mag-fact check muna po tayo. So ngayon, ang dami po nag-message po sa akin, madami po, about tungkol sa flood control project po sa Sipokot. And kung nakita niyo po, papakita ko po yung post. Ito po yung post na dami na nag-share sa akin. So dito po sa website, nagsaspread po ngayon, sa DBM naman po itong website, from flood mitigation structure sa Sipokot, Camarines Sur, may implementing agency DPWH, may amounting po for 140, 145, and starting date po January 1, 2025, end date December 31, 2025. Madami pong misinformation, misleading po. Dahil kailangan nyo po makita dun sa budget utilization disbursement column, not available po, nakasulat. Ibig sabihin, no fund release. And sa DPWH din mismo, nag-release po sila ng comment na no fund release sa certain project. So, again po, sa social media, madami po misinformation, misleading po. So papasahin ko rin po yung partiyan kan mga pahayag ni Congressman Huri Bata na ang flood control sa partibismo kan Banwan kan Sipokot, Camarines Sur, mayo pa nin budget na na-i-release. Iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyanda sa lado lokal. Earthquake swarm Fadagos na namamatian sa nagkapirang mga lugar sa laog mismo kanda probinsya kan Camarines Sur. Daryl Banya sa detalye. Fadagos na nakakamati ng maluluyang paglinog ang Camarines Sur na inaapod na earthquake swarm kan DOST box. Sa informasyon na pinaluwas ng ahensya, nakuhaan sa CCTV footage ang makusog na pag-yugo-yugo sa barangay Villa Socorro, Libmanan, Camarines Sur kan Agosto 24. Ang na-record na linog pero sana na-record kan DOST sa sunod-sunod na linog sa probinsya ng Camarines Sur. Ang serye kan paglinog kan nakaaging simana nagresulta ng pag-aadit sa mga residente orog na sa Banwaan kan Lupi Asinman, Libmanan. Sa datos kan Box na record ang 49 na magnitude earthquake po na Agosto 24 asa kan Agosto 29. Igwang average sa kusugan linog na po magnitude 1.5 tagod 4.6 magnitude. Sigon kay Dr. Paul Alanis kan silang bitang ahensya, ang rason suportan serye ng paglinog
iyan paghiro ka na Philippine Fault Zone sarong ngayon na fault line na nagaagi sa tao ka nasyon. Iniparte kan tectonic boundary sa pag-utanan kan Philippine Sea Plate as in man Eurasian Plate kung kaya permi ining nagre-resulta ning paglinog digdi sa Pilipinas. Sinabi ka ini na dakulan mga nagaagi ng mga fault digdi sa Bicol Region. Nagpupuon gikan sa Northern Luzon, paibaba sa bandang Quezon, sa Ginyangan, pababa asin bakul pang sanga, pasuling sa Masbate na iyo ang terming naghihiro. Igwaman sanga sa Bicol Peninsula mismo, na nagaagi sa Banwaan kan Pasakaw, pasuling sa Balatan asin paduman sa Albay. Na-record ang dinog sa Malaylain na parte kan Banwaan, kabali naman ang Ragay, Lupi, asin man Libmanan. Mayo man na record na danyo sa operasyon sa 4 na classrooms, duman sa Barangay Salvacion sa Libmanan, na dahil na salbadong gamiton, minuli man sa sunod-sunod na paglinog. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Balyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, bagong paroy, asin bagong palay harvester, pag siserbi ni na dagdag income asin tabang sa lado kan komunidad kan mga parauma duman sa Banwaan kan Magaraw Camarines Sur sarong Agrarian Reform Beneficiary Organization ARBO sa Banwaan kan Magaraw Camarines Sur magduduhol bako lang nin makabagong teknolohiya sa pag-uuma kundi pati dagdag na income para man sa indang organisasyon matapos makaresibi kan pinagaapod na palay harvester gikan sa parte kan Department of Agriculture DA sa Kabicolanda ang dilapas sa Karangkang Irrigators Association DLPCIA na parte kan Banwaan kan Magaraw asin inaapod na Magaraw Agrarian Reform Community ERC sinusuportaran ngunyan kan Department of Agrarian Reform o DARA Camarines Sur 2 planong gibon na renta negosyo paggamit ka na sambit na nga palay harvester basado ki Jose de la Cruz ang presidente ka na DLP CIA makabagong kagamitan pinaglalauman na bako lang makakapagparikas asin mapapagian kana pag-ani kundi magsiserbi rin na serbisyo para man sa mga paraumang mayong sadiring makinarya sa paagikan na pinagaapod na rental scheme na kung saan digdi mapapakinabangan kana mga dakul na mga parauma sa saindang komunidad ang harvester mantang nagiging dagdag kita para man sa saindang organisasyon pig tauan man ni napapuri o pag-umaw kan Department of Agrarian Reform o DARA ang inisyatibong iniya asin na tinawan doon ang suporta kan Departamento kan Agrikultura asin kan Municipal Agriculture Office kan Banwaan kan Magaraw Camarines Sur ang importanteng lakdang sa pagtabang sa mga parauma na maging produktibo asin na mas preparado sa hamon kan pinagaapod na modernong agrikultura. Iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal kadakol ang naugma sa Ginibukan Market Enterprise sa laog kan Siyudad Canaga na pinapamayuan ni Mr. Moon Florindo matapos na i-relocate ang mga street vendors sa parte kan J. Hernandez Avenue partikular na sa mga agri-product haloy na kuta ng ginigibo nasambit ng pag-transfer kan mga street vendors alaga na problema ulitan lugar na lilipatan ang designadong parking area base sa approval o approve na ordinansa kada lokal na gobyerno kan siyudad kan Naga. Alagad kan ginibong Chairman Simon Florindo kan pinagapod na Task Force on the Safe Walkable Accessible Sidewalk
Kaya digdi sa meeting nindakan task force fighagad kani nahanapan na nin lugar na matitindahan si mga street vendors sa mga former o dyan sa party kan former Abilia asin manda J. Hernandez Avenue. Yan tangani manda na maiwasan ada dalagan kan bulos kan trapiko sa nasambit ng tinampo. Nagpuon ang dry run kan nakalihis na aldaw kan Domingo alagad nagpapadago sa sagkod ng ngunya na simana. O yan mga pahayag na yan ni Mr. Mon Florendo kan Naga City Public Market. Actualmente tabi halumin na pong pigplano ini sa merkado publiko. Kaya lang ara mo designated parking ini sa sarong ordinansa kaya kan pigtaan ng kitang otoridad kang presenting administrasyon ginibo kitang chairman ka itong task force on safe walkable accessible sidewalk nagkaigwa kitang mandato kaya duman sa series of meetings katong task force ipproponer ko na hanapan na ning permanenteng lugar ining mga vendors digdi sa corner Abella sagkod ining J. Hernandez ta magpuon bagang mga alas 3 alas 4 tiripo na yung mga baldi-baldi dyan ng mga vendor, unigo, ano-ano. Kaya siguro ta sa sanggun yan na bawion itong parking dyan sa likod kang People's Mall magpuon 5 o'clock. So nagpuon si dry run sa experimental kang August 18 hanggang 31 yan hanggang Domingo. As we speak po tabi ngunyan may surat na ako ngunyan sa punong lungsod ay Ma'am Lenny na maghurot na i-extend si experimental while we are proposing na ning permanent ordinansa na permanente nang i-designar yan as vendors area magpuon 5 o'clock in the evening. Artikan mga pahayag ni Mr. Mon Florendo Market Superintendent Naga sangunyan yauna sa J. Hernandez na i-relocate ang mga paratindang gulay, sira, prutas, asiniba pang mga produktong agrikultura. Ang mga small items partikular na si mga paratinda ni Muslim asiniba pa nga mga paratinda sa General Luna Street hahanapan naman in lugar ni Florendo para man sindaan ma-relocate asin matawan naman nin permanenteng solusyon. Enot na nga natawan nin solusyon ang lugar kan Corner Abilia asin J. Hernandez Avenue. Uya ang parte kan mga pahayag ni Mon Florendo. Actualmente tabi, ang pig-relocate duman, ito mga nagtitinda ng agricultural products. Ang sabot sabihin, magpuon sa prutas, gulay, maritata, sira. Yan si pig-relocate duman. Ini pong mga small items, aro ka itong sa mga tugang tang mga Muslim, sa kung itong iba pang yaon dyan sa may General Luna, sa kung sa may Elias Angeles, hahanapan tama niya ng permanent na solusyon. Ininot talang ining problema digdi sa may J. Hernandez sa Corner Abella. Tungon niya na na-regular na yan, pasiring na po kita dyan sa kabilugan kang Kasenkawan. Nagpa-consultation na ako dyan and habo ko man i-preempt si plano na pigpipresentar ko sa administrasyon kung ano si marhay na solusyon dyan na magiging win-win solution na gabos natataanan ng apodigdining pagkakataon si mga motorista, si mga pedestrian walker, si mga paratindaman na gabos na papaunrahan pero nakakaiwan na kita ng social order. Sabot sabihin, walkable lang sa tuyang mga sidewalk, ang mga motorista, maray na ang bulos ng traffic pero at a certain point in time, igwaning takulang pagbabago, natataanan tamaning dalan ini pong mga vendors ta. But for now, Artikan mga pahayag ni Mr. Mon Florendo. Kaya pinagahanapan in lugar ang mga street vendors para dumanda sinda magtinda alagad igwasan ng oras puon alas 5 nin pagkahapon ulit tadaiman pwede nagabus na oras sa iyaon sinda sa tinampo. Ana mga parabakal kung mayo sa tinampo ana mga paratinda siguradong mahanap ini asin madumanda sa merkado para man maghanap kan sa indang mga babakalon. Uya pa si Mr. Monda Florendo.
man. Pagkuman dapat araw kita kayan. Iyo, Pagkuman iyo. araw kita. Kaya pigtatanan tasin ng lugar, kundi may oras sana. Kaya man pwedeng sa bilog na maghapyahong ka dyan. Panahon man, tang tao, pag mayo ka mo sa tinampo, mahanapin, mapasiring yan sa merkado. Sigurado yan. Hahanapon po sinda kayan eh. Sarado na, hanapon sinda kayan. Artiyan kan mga pahayag ni Mr. Mona Florendo. Mientras tanto sa iba pang detalles kanda sa tuya pang mga barata, magayon na barata maada natud kanda gobyerno probinsyal kanda Camarines del Sur sa mga residentes kanda San Fernando Asinman sa Banwan kan Gainsa matapos hindang makaresibi kanda mga assistive devices araw kan na wheelchair asin na walker gikan sa parte kan gobyerno probinsyal kan Camarines del Sur sa paagimanyan ni Governor Elry Villafuerte, Congressman Luigi Villafuerte kan na probinsya kan na Camarines del Sur. An asistensyang ini an nagsiserving dakulang tabang tangani manda na digdi mapagihan an sindang aral daw na paghiro mapakarayan sa indang kamugtakan asin na digdi matawan na ninda solusyon anda padagos na pagkakaigwanin daning kadipisilan bunga kan limitasyon da sa sendang paghiro sa liderato ni Gobernadora Elry Villafuerte katabang ang PSWDO mas papakusugon pa ada bilang kan mga benepisyaryo na natatabangan ka nasambit ng programa na siring na matawan sinda nin pagkakataon na mabuhay liwata nin matrangkilo asin na pariyo kan sarunga normal na tao. Ada pagtaon ni na mga wheelchair asin mada mga walker sa parte mismo kan mga senior citizen asin iba pang mga PWDs pinagatod mismo sa mga residensya duman sa Banwaan kan San Fernando, Camarines del Sur asin Gainsa. Ipinagpahig ni Governor Elry Villafuerte, Congressman Luigi Villafuerte asin Congressman Migs Villafuerte bako lang ini sa parte mismo kanda San Fernando asin Gainsa ginigibo kundi sa intirong Banwaan kan probinsya kan Camarines del Sur na nagahagad nin tabang sa gobyerno probinsyal. Mga tugang yanan katiripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta sa Engineering Department. Kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis. Mga tugang, ako po si Junel Cuba. Mabalos kan sa idupong pagantabay, mapa sa tuya pulugodan biyaya patin bindisyon kan maladyo. Salamat po, basta bareta. Siguro. BBS Basta Bareta, sigurado